Isang mapagpalang araw sa inyo, mga minamahal naming tagapakinig. Handa na ba kayong buksan muli ang inyong mga puso para sa isang kwentong susubok sa ating pananaw tungkol sa pagtitiwala at sa mga lihim na kayang itago ng isang marangyang pamamahay? Sabi nila, ang tahanan daw ay isang kanlungan. Ngunit paano kung sa likod ng nagniningning na mga pader at naglalakihang pinto, nagkukubli ang isang panganib na mas malagim pa sa dilim sa labas? Halina't pakinggan natin ang kwento ni Sinag, isang babaeng magiging tanglaw sa gitna ng kadiliman. Parang isang panaginip. Iyon ang tanging salitang namutawi sa isipan ni Sinag di Masalang habang dahan-dahang bumubukas ang naglalakihang bakal na tarangkahan ng Hacienda del Sol. Ang bawat detalye ng tarangkahan na may disenyong animoy dahon at araw ay sumisigaw ng karangyaan. Isang karangyaang ni sa panaginip ay hindi niya inakalang mararating. Sa kanyang pagpasok, bumungad sa kanya ang isang mahabang daanan na nalilinyahan ng mga perpektong pagkakaputol na halaman at mga puno ng palmera na marahang iwinawagayway ng hangin. Sa dulo nito, tila isang haring nakatayo ang mansyon, puti, malawak, at may mga bintanang salamin na sumasalamin sa ginintuang sikat ng araw. Napalunok si Sinag, mahigpit ang hawak sa kanyang luma ngunit malinis na bag. Ang tibok ng kanyang puso ay tila nakikipag-unahan sa ugong ng makina ng sasakyang naghatid sa kanya. Ito na ang bagong yugto ng kanyang buhay. Para sa pamilya niya sa probinsya ng Pag-asa, kailangan niyang magpakatatag. Isang babaeng nakauniporme ang sumalubong sa kanya sa pinto. Matapos ipakilala ang sarili, iginiya siya nito papasok sa isang sala na mas malaki pa sa buong bahay nila sa probinsya. Ang mga muebles ay gawa sa mamahaling kahoy, ang sahig ay kumikinang sa kalinisan, at isang dambuhalang chandelier ang nakabitin mula sa mataas na kisame. Maligayang pagdating sa Hacienda del Sol, Sinag. Napalingon si Sinag sa pinanggalingan ng malumanay na boses. Isang matangkad at makisig na lalaki ang papalapit sa kanya. May ngiti sa mga labi, ngunit may bahid ng kalungkutan sa mga mata. Ito si Ginoong Datu Alcala. Sa likod nito ay isang babaeng tila inilabas mula sa pabalat ng isang magasin. Si Marahuyo Legarda, ang bago nitong asawa. Ang ganda nito ay perpekto, mula sa alon-alon nitong buhok hanggang sa makinis nitong balat. Maraming salamat po, Sir Datu, Ma'am Marahuyo. Magalang na sagot ni Sinag, bahagyang yumuko. Huwag ka nang mahiya. Ituring mo na ring pamilya kami rito. Sabi ni Marahuyo, ang nangiti nito ay kasing tamis ng pulot. Ngunit sa ilang dahilan, hindi ito umabot sa kanyang mga mata. Halika, ipakikilala kita sa mga anghel namin. Umakyat sila sa engrandeng hagdanan. Doon, sa may pasilyo, nakatayo ang dalawang bata, isang lalaki at isang babae, magkamukhang magkamukha. Ang kambal na sina Silakbo at Lambing, ngunit sa paglapit ni Sinag, isang bagay ang agad pumukaw sa kanyang pansin at nagdulot ng kakaibang kaba sa kanyang dibdib. Ang mga mata ng mga bata, ang mga ito'y blanko, walang buhay. Parang mga salamin na walang sinasalamin. Nang yumakap si Marahuyo sa kanila, wala man lang siyang nakitang reaksyon. Walang tuwa, walang paglalambing. Para silang mga manikang pinagalaw lamang. Sila si Silakbo at Lambing, pagpapakilala ni Marahuyo habang hinahaplos ang buhok ng mga bata sa paraang tila kinabisado. Medyo mahiyain lang sila sa umpisa, pero mababait na bata ang mga yan. Ngumiti si Sinag, isang pilit na ngiti, habang pinipilit iwaksi ang gumugulong tanong sa kanyang isipan. Baka naman naninibago lang din ang mga bata, tulad niya. Naging mabilis ang mga sumunod na oras. Ipinakita sa kanya ang kanyang silid. Simple ngunit malinis. Isang malaking pagkakaiba sa karangyaan sa labas. Pagsapit ng hapunan, nakaupo na silang lahat sa isang mahabang mesa na puno ng masasarap na pagkain. Si Datu ay nasa kabisera,
Si Marahuyo ay nasa kanyang tabi at si Sinag ay katabi ng kambal. Habang kumakain, napansin ni Sinag ang panginginig ng kamay ni Lambing habang hawak nito ang tinidor. Ang pagkain ay tila hirap na hirap siyang isubo. Ilang sandali pa, sa isang iglap, nahulog ang tinidor mula sa kamay ng bata. Lumikha ng isang matunog na kalansing sa mamahaling pinggan. Natahimik ang lahat. Nako, pasensya na, mabilis na sabi ni Marahuyo. Sabay ni kuha ng tissue at pinunasan ang bibig ni Lambing. Ang nangiti sa kanyang muka ay hindi pa rin nagbabago. Pagod lang siguro ang anak ko. Masyado siyang naglaro kaninang hapon. Tumangulang si Datu, tila sanay na sa eksena. Ngunit si Sinag, hindi niya maalis ang tingin sa bata. Hindi iyon kapaguran. May iba pa. Isang bagay na hindi niya maintindihan. Isang bagay na nagpadama sa kanya ng panlalamig. Nang gabing iyon, sa kanyang silid, hindi mapakali si Sinag. Paulit-ulit na naglalaro sa kanyang isipan ang imahe ng kambal, ang kanilang mga galaw na mabagal, ang kanilang pananahimik, at higit sa lahat, ang kanilang mga matang walang kislap. Sinubukan niyang kumbinsihin ang sarili. Baka naman naninibago lang ako. Baka masyado ko lang dinidibdib. Ngunit may isang bahagi sa kanya na sumisigaw na mayroong mali. Isang bagay na napakali. Pinatay niya ang ilaw at humiga. Sa katahimikan ng gabi, tanging ang marahang tunog ng aircon ang kanyang naririnig. Ipinikit niya ang kanyang mga mata, sinusubukang matulog. Nang bigla, may narinig siyang isang tunog na nagpatayo ng kanyang mga balahibo. Isang mahinang hikbi. Nanggagaling ito sa direksyon ng silid ng mga bata. Dahan-dahan siyang bumangon, maingat na binuksan ang kanyang pinto at sumilip sa madilim na pasilyo. Ang hikbi ay mahina, halos bulong na lamang, ngunit puno ng takot. Nagsimula siyang humakbang palabas, ngunit bigla siyang natigilan. Isang anino ang tumambad sa dulo ng pasilyo. Nakatayo sa tapat mismo ng pinto ng silid ng kambal. Ang anino ay hindi gumagalaw, tila isang rebultong nagmamasid sa dilim. Nakilala niya ang hubog ng katawan. Iyon ay si Marahuyo. Nanatili itong nakatayo roon ng ilang sandali habang ang mahinang pag-iyak sa loob ng silid ay nagpatuloy. Hindi ito pumasok, hindi ito kumatok. Pagkatapos ng tila isang kawalang hanggan, ang anino ay marahang tumalikod at tahimik na naglakad papalayo, pabalik sa silid nito na para bang walang narinig. Naiwan si Sinag sa kanyang kinatatayuan. Ang puso niya ay dumadagundong sa kanyang dibdib. At sa sandaling iyon, sigurado na siya, hindi ito guni-guni lamang. May malagim na misteryong bumabalot sa Hacienda del Sol. Kinabukasan, dala-dala pa rin ni Sinag ang bigat ng kanyang nasaksihan. Ang imahe ni Marahuyo na nakatayo sa dilim, isang tahimik na bantay sa labas ng silid ng umiiyak na mga bata, ay tila isang tinik na bumaon sa kanyang isipan. Pinilit niyang ngumiti at maging normal sa harap ng mag-asawa nang magkita-kita sila para sa almusal, ngunit ang bawat galaw niya ay may kasamang pag-iingat. Gaya ng inaasahan, ang ritual sa umaga ay hindi nagbago. Matapos ang almusal, habang si Datu ay naghahanda ng umalis para sa trabaho, inilabas ni Marahuyo mula sa isang maliit na kabinet sa kusina ang isang boteng walang anumang etiketa. Naglalaman ito ng isang likidong may kaputian, halos kasing kulay ng tubig na may halong gatas. Oras na para sa inyong magic juice, masiglang sabi ni Marahuyo. Ang kanyang boses ay umaawit sa kagalakan. Isa-isa niyang sinalinan ang dalawang maliliit na baso at iniabot sa kambal. Walang pag-aalinlangan, walang reklamo, kinuha ito ni na Silakbo at Lambing at ininom na parang tubig lamang. Napansin ni Sinag na wala man lang reaksyon sa mukha ng mga bata. Hindi man lang sila napangiwi kung ito ba ay matamis o mapait. Ininom lang nila ito. Mabuti yan para lumakas kayo, sabi ulit ni Marahuyo, sabay halik sa noo ng bawat isa. Ngunit kabaligtaran ang nakikita ni Sinag. Sa halip na lumakas,
Ang mga bata ay tila lalong nanghihina. Si Silakbo, na sa edad niya ay dapat tumatakbo at naglalaro, ay naupo lamang sa isang sulok ng sala, hawak ang kanyang mga Crayola at papel. Lumapit si Sinag, sinubukang kausapin ng bata. "Ang ganda naman ng dinodrawing mo, Silakbo," sabi niya sa pinakamalambing na boses. "Ano yan?" Itinaas ng bata ang kanyang papel. Hindi ito isang bahay o isang bulaklak na karaniwang iginuguhit ng mga bata. Ito ay isang malaking bahay na nababalot ng itim na mga guhit at sa bintana may dalawang maliliit na mukha na may malungkot na mata. Napalunok si Sinag. May kung anong kumirot sa kanyang puso. Ang mga sumunod na araw ay halos pare-pareho. Ang pagiging matamlay ng mga bata ay naging normal na tanawin sa mansyon at sa bawat araw na lumilipas, ang hinala sa dibdib ni Sinag ay lalong lumalaki, tila isang halamang dumarami ang ugat. Isang hapon, habang naglilinis siya malapit sa silid-aklatan, narinig niya ang boses ni Marahuyo mula sa loob. Hindi ito ang malambing na boses na parati niyang naririnig. Ito ay mariin, malamig, at puno ng inis. Dahan-dahan siyang lumapit sa nakabukas na pinto, nagkubli sa gilid nito para makinig. "Anong ibig mong sabihin na hindi pa pwede?" Galit na tanong ni Marahuyo sa kausap nito sa telepono. "Sinabi ko na sa'yo, kailangan ko na yan. Paubos na." Sumunod ang ilang sandali ng katahimikan, tila nakikinig sa sagot mula sa kabilang linya. "Wala akong pakialam sa proseso ninyo," sigaw ni Marahuyo. Ang boses niya ay naging isang marahas na bulong. "Gawan mo ng paraan. Kung hindi, sisiguraduhin kong malalaman ng lahat ang mga ginagawa ninyo dyan." Isang malakas na pagbaba ng telepono ang narinig ni Sinag. Mabilis siyang umatras. Ang puso niya ay kumakabog ng malakas. Nagkunwari siyang nagpupunas ng isang plorera. Nang lumabas si Marahuyo mula sa silid, ang mukha nito ay kalmado na ulit. Isang perpektong maskara na isinuot sa ibabaw ng nag-aalab na galit. Nginitian pa siya nito bago naglakad paalis. Nang gabing iyon, habang kinukuha ni Sinag ang mga basura mula sa bawat silid, isang bagay sa basurahan ng kwarto ni Marahuyo ang kumuha ng kanyang atensyon. Isang lukot na papel. Dala ng kuryosidad, kinuha niya ito at maingat na inunat. Nakasulat dito ang pangalan ng isang butika na hindi pamilyar sa kanya, Veridia Wellness Pharmacy, at isang numero ng telepono. Mabilis niyang itinago ang papel sa kanyang bulsa. Kinabukasan, nagpaalam si Marahuyo na may pupuntahan siyang mahalagang charity meeting. Ito na ang pagkakataong hinihintay ni Sinag. Ang kanyang takot ay naroon pa rin. Ngunit mas matindi ang pagnanais niyang malaman ang katotohanan para sa kapakanan ng kambal. Nang masigurado niyang nakaalis na ang sasakyan at ang ibang kasambahay ay abala sa kanilang mga gawain, dahan-dahan siyang pumasok sa master's bedroom. Ang silid ay napakalawak at napakabango, ngunit hindi iyon ang kanyang pinansin. Kailangan niyang mahanap ang bote. Tiningnan niya ang bedside table. Wala. Binuksan niya ang mga drawer ng cabinet. Mga damit at mamahaling pabango lang ang nandoon. Saan kaya itinago ni Marahuyo ang isang bagay na ayaw nitong makita ng iba? Ang kanyang mga mata ay napadako sa isang antigong kahon ng alahas na nakapatong sa ibabaw ng tokador. Dahan-dahan niya itong binuksan. Sa ilalim ng mga kumikinang na kwintas at hikaw, naroon ito. Ang boteng walang pangalan. Kinuha niya ito. Tama ang narinig niya sa telepono. Halos wala na itong laman. Nanginginig ang mga kamay ni Sinag habang hawak ang malamig na bote. Ang bawat segundo na nasa loob siya ng silid ni Marahuyo ay tila isang panganib. Kailangan niyang kumilos ng mabilis. Gamit ang nanginginig pa ring mga daliri, inilabas niya ang kanyang cellphone. Maingat na itinapat ito sa bote at kinuhanan ng litrato. Ang simpleng tunog ng click ng kamera
ay parang putok ng baril sa katahimikan ng silid. Dali-dali niyang ibinalik ang bote sa ilalim ng mga alahas, isinara ang kahon, at pinagpagan ang anumang bakas ng kanyang presensya. Tumingin siya sa paligid, sinisiguradong walang nabago sa ayos ng mga gamit. Pagkatapos ay tahimik siya ngang lumabas ng silid. Ang puso niya'y dumadagundong sa bawat hakbang. Pagbalik sa kanyang kwarto, agad niyang ipinadala ang litrato sa kanyang kaibigan na si Lani, isang parmasyutika sa kanilang probinsya. Nagtipa siya ng mensahe. "Lani, pasensya na sa abala. Pwede mo bang tingnan kung anong gamot to? Walang pangalan eh. Sabi bitamina lang daw para sa mga scent. Ngayon, ang natitira na lang ay maghintay. At ang paghihintay na yon ang pinakamahabang oras sa buhay ni Sinag. Pilit niyang ginawa ang kanyang mga tungkulin. Naglalaro kasama ang mga bata, naghahanda ng kanilang merienda. Ngunit ang isip niya ay lumilipad. Bawat minuto, pasimple niyang sinusulyapan ang kanyang telepono, nagbabaka sakaling may sagot na si Lani. Ngunit wala. Ang katahimikan mula sa kanyang telepono ay mas lalong nagpapabigat sa kaba sa kanyang dibdib. Hapon na nang biglang mag-vibrate ang kanyang cellphone. Halos mapatalon siya sa gulat. Ngunit hindi ito mensahe mula kay Lani. Isang hindi rehistradong numero ang tumatawag. Sino naman kaya ito? Nag-aalangan man, sinagot niya ito. "Hello?" Mahinang sabi ni Sinag. Si Sinag ba ito? Ang bagong yaya sa Hacienda del Sol? Tanong ng isang boses sa kabilang linya. Boses ng isang matandang babae, nanginginig at puno ng pag-aalala. "Opo, ako nga po. Sino po sila?" "Ako si Gunita. Manang Gunita. Ako ang dating kasambahay dyan." Sagot ng matanda. Ang boses ay halos pabulong na. "Iha, makinig kang mabuti. Kailangan kitang makausap. Agad-agad. Huwag dyan sa mansyon." "Po? Bakit po? May problema po ba?" "Huwag ka nang magtanong sa telepono." Giit ng matanda. "Ang buhay ng mga bata. Nasa panganib sila. Magkita tayo sa simbahan sa bayan, malapit sa palengke, pagkatapos ng 1 oras. Mag-isa ka lang." At bago pa man makasagot si Sinag, ibinaba na ng matanda ang telepono. Naiwan si Sinag na tulala. Hawak ang telepono. Panganib. Ang mga salitang yon ay umalingaw-ngaw sa kanyang isipan, nagpapatibay sa lahat ng kanyang mga hinala. Nagpaalam siya sa ibang kasambahay na bibili lang ng personal na gamit sa bayan. Walang naghinala. Ang simbahan ay luma na, amoy ng mga kandila, at lumang kahoy ang sumalubong kay Sinag. Sa isa sa mga upuan sa likod, nakita niya ang isang matandang babae. Nakayuko, ang mga kamay ay magkasalikop na tila nagdarasal. Ito si Manang Gunita. Umupo si Sinag sa tabi nito. "Manang Gunita?" Tumingin sa kanya ang matanda. Ang mga mata nito ay puno ng lungkot at takot. "Salamat sa Diyos at dumating ka, iha. Ano po ang ibig niyong sabihin na nasa panganib ang mga bata?" Diretsahang tanong ni Sinag. Huminga ng malalim si Manang Gunita. "Ang babaeng yan, si Marahuyo, isa siyang ahas. Noong una, akala namin lahat ay isa siyang anghel. Ngunit nang makasal sila ni Sir Datu, unti-unti niyang ipinakita ang tunay niyang kulay." Isa-isang ikinuwento ng matanda kung paano sila pinalitan lahat. Ang hardinero, ang kusinero, ang driver, lahat ng mga taong matagal nang nagsisilbi at tapat sa namayapang asawa ni Datu. Pinalabas niyang mga magnanakaw kami, mga tamad, pawang mga kasinungalingan. Sabi ni Manang Gunita, ang boses ay basag. Inalis niya ang lahat ng taong paalala ng nakaraan para siya na lang ang bida sa buhay ni Sir Datu. Bago ako pinaalis, pagpapatuloy niya, napansin ko na ang pagiging matamlay ng mga bata. Nagtanong ako, pero sinigawan niya ako. Sinabi niyang huwag akong makialam. Kinabukasan,
Nawawala na ang isang mamahaling hikaw niya. Ako ang pinagbintangan niya. Iyon na, pinalayas ako na parang aso. Isang luha ang pumatak mula sa mata ng matanda. Hindi ko na natiis, iha. Araw-araw, binabagabag ako ng konsensya ko. Kaya kinuha ko ang numero mo sa ahensya. Iha, bantayan mong mabuti ang mga bata. Huwag mong iwanan ang mga bata. Hinawakan niya ang kamay ni Sinag, ang hawak niya'y mahigpit. Ikaw na lang ang pag-asa nila. Ang mga salita ni Manang Gunita ay tila mga punyal na tumusok sa puso ni Sinag. Hindi na ito isang simpleng hinala. Isa na itong katotohanang kailangan niyang harapin. Nagpasalamat siya sa matanda at nangakong mag-iingat. Habang naglalakad siya pabalik sa sakayan, tila mas mabigat ang bawat hakbang niya. Ang bigat ng katotohanan, ang bigat ng responsibilidad. Pagdating niya sa tarangkahan ng Hacienda del Sol, ang mansyon ay hindi na mukhang isang panaginip. Mukha na itong isang magandang kulungan. Habang papasok siya sa kanyang silid, biglang nag-vibrate ulit ang kanyang telepono. Sa pagkakataong ito, mensahe na mula kay Lani. Nanginginig niyang binuksan ito. Sinag, nasaan ka? Tumawag ka sa akin agad. Yung pinakita mong bote, hindi yan bitamina. Isang kasunod na mensahe ang pumasok. Sinag, risperidone yan. Isang napakalakas na gamot na panlaban sa psychosis para sa mga taong may malalang sakit sa pag-iisip. Sinag, sino ang umiinom niyan? Nabitiwan ni Sinag ang kanyang cellphone. Tumama ito sa sahig, lumikha ng isang malakas na lagabog. Ngunit hindi niya ito narinig. Ang tanging naririnig niya ay ang malakas na dagundong ng kanyang puso at ang mga salitang paulit-ulit na umuugong sa kanyang isipan. Sakit sa pag-iisip, panganib. Ikaw na lang ang pag-asa nila. Para kay Datu Alcala, si Marahuyo ay hindi lang isang asawa. Siya ay isang himala. Isang liwanag na dumating noong ang kanyang mundo ay nababalot ng kadiliman. Naaalala pa niya ang mga buwan matapos pumanaw ang kanyang unang asawa. Ang bawat sulok ng Hacienda del Sol ay isang paalala ng kanyang pagkawala. Ang dating masayang tahanan ay naging isang malamig na museo ng mga alaala. Ang tanging nagbibigay sa kanya ng lakas para bumangon sa umaga ay ang kanyang kambal. Ngunit kahit sila ay nalunod sa kalungkutan at dumating si Marahuyo. Nakilala niya ito sa isang art exhibit. Isang kaibigan ng kanyang business partner. Sa unang tingin pa lang, nabighani na siya sa angkin nitong ganda at talino. Ngunit ang tunay na nagpatibok ng kanyang puso ay ang paraan ng pakikitungo nito sa kanya. Nakikinig ito sa kanyang mga kwento. Pinupunasan ang kanyang mga luha nang hindi niya namamalayan. At higit sa lahat, tinuring nitong parang tunay na mga anak, sina Silakbo at Lambing. O iyon ang akala niya. Sa kanyang mga mata, si Marahuyo ang muling nagbalik ng nangiti sa mansyon. Siya ang nag-aayos ng mga bulaklak sa florera, ang nagluluto ng kanyang paboritong pagkain, at ang matiyagang nagpapatulog sa mga bata tuwing gabi. Siya ang perpektong asawa, ang perpektong ina, isang anghel, na ipinadala ng langit upang buuin muli ang kanyang nawasak na pamilya. Kaya't nang sa wakas ay mapansin niya ang pagiging tahimik at matamlay ni Sinag sa mga nagdaang araw, inakala niyang ito ay simpleng paninibago lamang. Ngunit isang gabi, habang nagkakape siya sa kanyang opisina, dahan-dahang kumatok at pumasok ang bagong yaya. Sir Datu, pasensya na po sa abala, panimula ni Sinag. Ang boses nito ay mababa at tila nag-aalangan. Gusto ko lang po sanang itanong kung napapansin niyo po ba na parang laging matamlay ang mga bata. Ibinaba ni Datu ang kanyang tasa. Matamlay? Pagod lang siguro sila, Sinag. Alam mo na, mga bata. Opo, pero iba po kasi, sir. Pagpapatuloy ni Sinag, may determinasyon sa kanyang mga mata. Parang wala po sila sa sarili. Baka po maganda kung maipatingin natin sila sa doktor. Para lang po makasiguro.
Ang suhestyon na iyon ay tila isang maliit na batong gumambala sa kalmadong tubig ng isipan ni Datu. Oo, napansin niyang mas tahimik ang mga bata, ngunit inakala niyang iyon ay bahagi ng kanilang paglaki. Bago pa man siya makasagot, isang malambing na boses ang pumutol sa usapan. Mahal, anong pinag-uusapan ninyo? Si Marahuyo ay nakatayo sa may pinto. Suot ang isang sutlang roba. Ang muka ay nagpapakita ng kaunting pag-aalala. Lumapit ito kay Datu at marahang humalik sa kanyang pisngi. Si Sinag, nag-aalala raw siya sa kambal. Iminumungkahi niyang dalhin natin sa doktor. Paliwanag ni Datu. Agad na bumaling ang tingin ni Marahuyo kay Sinag. Ang ngiti sa labi nito ay naroon pa rin. Ngunit ang mga mata nito ay nanlalamig. Ganoon ba, Sinag? Hindi mo ba nasabi sa akin? Ako ang ina nila. Sana sa akin ka muna lumapit. Pasensya na po, ma'am. Nag-alala lang po talaga ako. Sagot ni Sinag, bahagyang napayuko. Huminga ng malalim si Marahuyo, isang paghingang puno ng drama. Umupo ito sa tabi ni Datu at hinawakan ang kamay nito. Mahal, alam mo kung gaano ko kamahal ang mga batang yon. Ginagawa ko ang lahat para sa kanila. Ang mga bitaminang ibinibigay ko tuwing umaga ay inirekomenda pa ng isang kaibigan kong pediatrician. Siguro naninibago lang talaga si Sinag. Tumingin si Marahuyo kay Datu. Ang kanyang mga mata ay nagsimulang mamasa-masa. Masakit lang isipin na sa kabila ng lahat ng pagsisikap kong maging mabuting ina sa kanila, may mag-iisip pa rin na pinababayaan ko sila. Ang bawat salita ay binitiwan ng may kasamang panginginig, isang perpektong pagganap ng isang nasasaktang damdamin. Agad na kumirot ang puso ni Datu. Hinawakan niya ng mahigpit ang kamay ng asawa. Shh! Hindi iyon totoo. Walang nagsasabing pinababayaan mo sila. I know you're doing your best, mahal. Bumaling siya kay Sinag. Ang kanyang ekspresyon ay nagbago mula sa pagiging kalmado tungo sa pagiging seryoso. Sinag, pinahahalagahan ko ang iyong pag-aalala. Ngunit si Marahuyo ang asawa ko at ang ina ng mga anak ko. Nagtitiwala ako sa kanya. Siguro, gaya ng sabi niya, naninibago ka pa lang sa ugali ng kambal. Ramdam ni Sinag ang pagbabago sa ihip ng hangin. Tila isang pader ang biglang itinayo sa pagitan niya at ni Datu. Pero sir, sinubukan niyang magpaliwanag, ngunit pinutol siya ng isang mahinahong galaw ng kamay mula kay Marahuyo. Hayaan mo na, mahal, sabi ni Marahuyo kay Datu, habang pasimpleng pinupunasan ng isang pekeng luha sa gilid ng kanyang mata. Naiintindihan ko naman si Sinag. Baka hindi lang talaga siya sanay na may bago ng ginang ng tahanan dito. Siguro namimiss pa rin niya ang dating setup. Ang huling pangungusap ay tila isang palasong may lason, banayad ngunit tiyak ang patama. Ipinapahiwatig nitong si Sinag ay kumakampi sa nakaraan, na siya ay isang balakid sa kanilang bagong simula. At si Datu, na ang tanging hangad ay iwanan na ang kalungkutan ng nakaraan, ay naniwala. Sinag, sa susunod, kung mayroon kang mga agam-agam, idaan mo muna kay Marahuyo, mariing sabi ni Datu. Siya ang mas nakakakilala sa mga bata. Maliwanag ba? Walang nagawa si Sinag kundi tumango. Opo sir, pasensya na po ulit. Sige na, makakaalis ka na, sabi ni Datu. Ang kanyang atensyon ay muling ibinaling sa kanyang asawa, na ngayon ay isinusuubsob ang mukha sa kanyang dibdib na parang isang kuting na humihingi ng kalinga. Lumabas si Sinag ng silid, ang pakiramdam ay tila binuhusan ng malamig na tubig. Hindi lang siya nabigo na maiparating ang kanyang mensahe. Mas masahol pa, nagawa siyang palabasin ni Marahuyo na isang kontrabida, isang taong mapanghusga at selosa. Mula sa kinatatayuan niya sa pasilyo, narinig niya ang bulong ni Datu sa loob. Huwag mo nang isipin yon, mahal. Baka kailangan ko lang siyang kausapin
Nang masinsinan bukas, I will handle her. Nang gabing iyon, tinawag ni Datu si Sinag sa kanyang opisina. Wala na si Marahuyo sa tabi niya. Ang kanyang muka ay seryoso. Ang mga mata ay walang bahid ng pagiging palakaibigan na ipinakita nito noong unang araw. Sinag, uulitin ko lang. Panimula niya. Ang boses ay malamig at may awtoridad. Ang trabaho mo rito ay alagaan ng mga bata ayon sa mga tagubilin namin, lalo na ng asawa ko. Hindi kasama sa trabaho mo ang questionin ang mga desisyon niya o ang pag-aalaga niya sa kanila. Tumayo siya at lumapit sa bintana. Nakatalikod kay Sinag. Huwag mong isipin na hindi ko nakikita ang mga tingin mo, ang pagiging mailap mo kay Marahuyo. Itigil mo na yan. She is the lady of this house now. At kung hindi mo kayang igalang siya, baka hindi ito ang tamang lugar para sa'yo. Pagkatapos ay humarap siya, ang kanyang mga mata ay matalim. Ito ang una at huling babala ko sa'yo. Walang salitang lumabas sa bibig ni Sinag. Ang kanyang lalamunan ay tila may bumara. Naramdaman niya ang bigat ng kanyang pagkatalo. Sa laban na ito, si Marahuyo ang reyna at siya ay isang hamak na tauhan lamang na kahit anong oras ay maaring itapon sa laro. Ang mga salita ni Datu ay parang mga pader na biglang isinara sa paligid ni Sinag. Ang babala ay malinaw, manahimik ka o umalis. Ngunit sa tuwing titingnan niya ang walang buhay na mga mata ni Silakbo at Lambing, alam niyang ang pananahimik ay hindi isang pagpipilian. Ang pananahimik ay pagsuko. At ang pagsuko ay katumbas ng pag-abandona sa dalawang batang walang kalaban-laban. Kinabukasan, isang desisyon ang nabuo sa kanyang isipan, matigas at hindi na mababali. Kung hindi siya paniniwalaan ng hari ng tahanan, kung gayon, ang reyna mismo ang kanyang haharapin. Hindi na siya dadaan sa mga pahiwatig. Oras na para sa isang direktang pagtutuos. Hinintay niya ang perpektong tiyempo. Hapon na, at si Datu ay nasa opisina nito sa syudad. Ang ibang kasambahay ay abala sa kanilang mga gawain sa ibaba. Ang mga bata naman ay pinatulog niya para sa kanilang siesta. Alam niyang si Marahuyo ay karaniwang nagpapahinga sa hardin sa mga oras na yon. Nagbabasa ng libro habang umiinom ng tsa, dala ang cellphone na naglalaman ng pinakamabigat na ebidensya. Tinungo ni Sinag ang hardin. Naroon nga si Marahuyo, nakaupo sa isang puting silyang yari sa bakal, napapalibutan ng mga rosas na namumuukadkad. Ang eksena ay perpekto, tila isang painting. Ngunit alam ni Sinag, ang kasinungalingang itinatago ng magandang larawang yon. Mama Rahuyo? Tawag ni Sinag. Ang kanyang boses ay kalmado ngunit matatag. Ibinaba ni Marahuyo ang kanyang libro. Isang ngiti ang sumilay sa kanyang mga labi. Ngunit nang makita nito ang seryosong ekspresyon sa mukha ni Sinag, ang nangiti ay dahan-dahang naglaho. Ano iyon, Sinag? May kailangan ka? Gusto ko lang po sanang may linawin, sabi ni Sinag. Dahan-dahang lumapit. Huminto siya ilang hakbang mula sa kinauupuan nito. Inilabas niya ang kanyang cellphone, binuksan ang mensahe mula kay Lani at iniabot ito kay Marahuyo. Ito po ba yung bitamina na sinasabi ninyo? Tiningnan ni Marahuyo ang screen ng telepono. Nakita niya ang pangalan ng gamot. Risperidone. Sa isang iglap, nawala ang lahat ng pagkukunwari sa kanyang mukha. Ang maskara ng kabaitan ay nalaglag. Ang pumalit dito ay isang ekspresyong malamig, matalim, at mapanganib. Dahan-dahan niyang ibinalik ang cellphone kay Sinag. Hindi siya nagsalita. Sa halip tumayo siya at sa unang pagkakataon, nakita ni Sinag ang tunay na anyo ng babaeng kaharap niya. Isang anyo na hindi nagpapakita ng takot, kundi ng purong pagkamuhi. Matalino ka pala, sabi ni Marahuyo. Ang boses ay hindi na malambing. Ito ay mababa at may bahid ng panunuya. Masyado kang matalino
para sa iyong posisyon. Bakit niyo po ginagawa to sa mga bata? Tanong ni Sinag, hindi inaalis ang kanyang tingin. Anong kasalanan nila sa inyo? Isang tawa ang kumawala sa mga labi ni Marahuyo. Isang tawang walang kagalakan. Isang tawang nakakakilabot. Kasalanan? Ang kasalanan nila ay simple lang. Sila ang hadlang. Sila ang anino ng nakaraan na ayaw umalis. Sa tuwing tinitingnan sila ni Datu, ang nakikita niya ay ang dati niyang asawa. At ako? Lumapit siya ng isang hakbang. Ayokong maging pangalawa lang sa isang alaala. Kaya lalasunin niyo sila? Halos pabulong na tanong ni Sinag, hindi makapaniwala sa kanyang naririnig. Hindi ko sila nilalason. Tinutulungan ko lang silang maging mas kalmado, mas madaling alagaan. Sagot ni Marahuyo na para bang ang sinasabi niya ay ang pinakaluhikal na bagay sa mundo. At sino ka para questionin ako? Muli siyang tumawa, isang tawang puno ng kumpiyansa. At sino sa tingin mo ang paniniwalaan niya? Ikaw? Isang hamak na yaya na walang anumang patunay kundi isang text message? O ako, ang asawa niyang mahal na mahal siya, ang ina ng kanyang mga anak? Ang bawat salita ay tumama kay Sinag na parang sampal. Tama si Marahuyo. Nasa kanya ang lahat ng kapangyarihan, ngunit hindi pa rin sumuko si Sinag. Malalaman din niya ang totoo. Ang ngiti ni Marahuyo ay biglang nawala. Pinalitan ito ng isang nagbabantang tingin. Lumapit pa siya ng isang hakbang. Ang mukha nila ay ilang pulgada na lang ang pagitan. Ang kanyang boses ay naging isang mapanganib na bulong. Kung ako sa'yo, mananahimik na lang ako. Magbalot ka na ng gamit at umalis habang kaya mo pa. Hinawakan niya ang braso ni Sinag ng mahigpit. Dahil sa susunod na magsalita ka, sisiguraduhin kong hindi ka na muling makakapagsalita pa. Isang maling galaw mo lang, Sinag, at mawawala ka sa bahay na to na parang bula. At walang sino man ang hahanap sa'yo. Ang banta ay malinaw. Ang lamig ng mga daliri ni Marahuyo ay gumapang sa balat ni Sinag, kasabay ng kilabot na gumapang sa kanyang buong katauhan. Bago pa man makakilos si Sinag, binitiwan ni Marahuyo ang kanyang braso. Sa isang iglap, kinuha nito ang isang mamahaling florerang porselana na nasa mesang katabi nila at walang babalang ibinagsak ito sa sahig. Blag! Ang tunog ng nabasag na porselana ay umalingaw-ngaw sa buong hardin. At kasabay nito, isang nakakabinging sigaw ang kumawala mula kay Marahuyo. Ah! Tuloong! Datu, tulungan mo ako! Nagulat si Sinag sa biglaang pangyayari. Bago pa man siya makapag-react, narinig na niya ang mabibigat na yabag ni Datu na tumatakbo mula sa loob ng bahay. Lumabas ito sa hardin. Ang mukha ay puno ng pag-aalala. Ang kanyang nakita, si Marahuyo, umiiyak at nanginginig sa isang sulok nakaturo kay Sinag. At sa sahig, ang nagkalat na piraso ng paborito nitong florera. At si Sinag, nakatayo sa gitna ng lahat, tulala at hindi makapagsalita. Mukhang isang kriminal na nahuli sa akto. Ang mundo ni Sinag ay gumuho sa isang iglap. Ang tumatakbo lamang sa isipan ni Datu ay ang imahe ng kanyang umiiyak na asawa at ang mga piraso ng paborito nitong florera na nagkalat sa sahig. Ang babala na ibinigay niya kay Sinag kagabi ay umalingaw-ngaw sa kanyang isipan at ngayon, ito na ang katuparan ng kanyang kinatatakutan. Para sa kanya, ang eksena ay malinaw. Isang pag-atake, isang pagpapakita ng pagsuway. Anong ginawa mo? Sigaw ni Datu. Ang kanyang boses ay isang kulog ng galit na yumanig sa buong hardin. Hindi niya tiningnan si Sinag bilang isang tao, kundi bilang isang banta. Sir, hindi po totoo. Hindi ko po ginawa yan. Nagmamakaawang sabi ni Sinag. Ang kanyang boses ay nanginginig. Sinubukan niyang magpaliwanag, ngunit ang kanyang mga salita
ay nalunod sa mga hikbi ni Marahuyo. Inatake niya ako. Mahal. Humagulgol si Marahuyo, tumakbo at yumakap ng mahigpit kay Datu. Sinabi ko lang na mag-ingat siya sa Florera. Pero nagalit siya. Sinisiraan niya ako sa'yo. At ngayon, sinaktan niya ako. Iyon lang ang kailangang marinig ni Datu. Ang paningin niya ay nagdilim sa galit. Ang babaeng nagbalik ng kulay sa kanyang buhay ay sinasaktan sa sarili nitong pamamahay. Hindi niya ito mapapalampas. Guard! Sigaw niya. Ang ugat sa kanyang leeg ay halos pumutok. Ilabas ang babaeng yan. Ngayon din. 2 security guard ang mabilis na pumasok sa hardin. Walang tanong-tanong. Marahan ngunit mariin nilang hinawakan ang magkabilang braso ni Sinag. Sir Datu, pakinggan niyo po muna ako. Pagmamakaawa ni Sinag, ang mga luha ay nagsimula nang mamuo sa kanyang mga mata. Patibong po ang lahat ng ito. Si Mama Rahuyo. Manahimik ka. Putol ni Datu. Ang kanyang mga mata ay nag-aapoy. Wala na akong gustong marinig mula sa'yo. Umalis ka sa pamamahay ko. Huwag ka nang magpapakita pa kahit kailan. Ang bawat salita ay parang suntok na tumama sa sikmura ni Sinag. Habang marahan siyang hinihila ng mga guard paalis, napatingin siya kay Marahuyo na nakayakap pa rin kay Datu. Sa likod ng balikat ng kanyang asawa, sa isang saglit na tanging si Sinag lang ang nakakita, isang munting na ngiti ang sumilay sa mga labi ni Marahuyo. Isang ngiti ng tagumpay, isang nangiti na nagsasabing, "Ako ang nanalo." Iyon ang sandaling gumuho ang lahat ng pag-asa ni Sinag. Habang kinakaladkad siya palabas ng mansyon, napatingala siya sa bintana ng 2 palapag. At doon, nakadungaw ang 2 maliliit na mukha. Sina Silakbo at Lambing, ang kanilang mga palad ay nakadikit sa salamin. Ang kanilang mga mata ay nanlalaki, hindi sa pagiging blangko, kundi sa purong takot. Nakita nila ang lahat. At sa mga matang yon, nakita ni Sinag ang kanyang pinakamalaking kabiguan. Bigo siyang protektahan sila. Ang mga bata, bulong niya, ngunit walang nakarinig. Ang mabigat na tarangkahan ng Hacienda del Sol ay sumara sa kanyang likuran na may malakas na kalabog. Ang tunog na yon ay tila isang hatol, isang pinto na isinara sa kanyang pag-asa. Bigla, ang marangyang mundo sa loob ay nawala at siya ay nasa labas na ulit, mag-isa sa isang kalsadang hindi pamilyar. Nagsimula siyang maglakad, walang tiyak na direksyon. Ang kanyang bag ay naiwan sa loob, ang kanyang sahod, ang lahat. Ang tanging dala niya ay ang kanyang sarili at ang bigat ng kanyang pagkatalo. Kasabay ng unang patak ng kanyang luha, pumatak din ang ambon. Dahan-dahan, ito ay lumakas, naging isang ulan na walang awa, na tila nakikidalamhati sa kanyang kabiguan. Nakakita siya ng isang waiting shed sa di kalayuan at doon sumilong. Umupo siya sa malamig na sementong upuan, niyakap ang kanyang sarili habang ang ulan ay bumubuhos sa paligid. Doon, sa gitna ng ingay ng ulan at mga dumaraang sasakyan, bumuhos ang lahat ng kanyang pinigilang emosyon. Humagulgol siya. Umiyak siya para sa kawalang katarungan. Umiyak siya para sa sarili niyang katangahan sa pag-aakalang kaya niyang lumaban. At higit sa lahat, umiyak siya para kina Silakbo at Lambing na naiwan sa kamay ng isang halimaw na nagbabalat kayong anghel. Nabigo ako. Iniwan ko sila. Paano na sila? Sa puntong yon, naramdaman niya ang tunay na kahulugan ng kawalan ng pag-asa. Wala siyang pera, wala siyang matutuluyan, wala siyang kakampi. Lahat ay nawala. Habang nakasubsob ang kanyang mukha sa kanyang mga tuhod, isang tunog ang pumukaw sa kanyang pandinig. Ang tunog ng isang lumang makina ng sasakyan na humihinto sa kanyang tapat. Hindi niya ito pinansin, ngunit bumukas ang bintana nito at isang pamilyar na boses ang kanyang narinig. "Iha?" Dahan-dahan niyang itinaas ang kanyang basang mukha. Isang luma
at medyo kalawanging kotse ang nakahinto sa kalsada. At sa loob, nakatingin sa kanya ang isang mukhang puno ng pag-aalala. Si Manang Gunita. "Halika, sumakay ka," sabi ng matanda. Ang boses ay mahinahon, ngunit may diin. Hindi pa tapos ang laban. Ang loob ng kotse ni Manang Gunita ay amoy ng lumang tela at tsa. Isang amoy na nagbigay ng kakaibang kapanatagan kay Sinag. Habang umaandar ang sasakyan palayo sa Hacienda del Sol, walang nagsasalita sa kanilang dalawa. Ang tanging maririnig ay ang humihinang patak ng ulan sa bubong at ang tunog ng wiper na paulit-ulit na humahawis sa salamin. Dinala siya ni Manang Gunita sa isang maliit ngunit malinis na bahay sa isang tahimik na subdivision. Ito ang tahanan ng matanda. Simple, ngunit puno ng init na hindi kailanman naramdaman ni Sinag sa malaking mansyon. "Magpalit ka muna ng damit, iha. Baka magkasakit ka," sabi ni Manang Gunita. Sabay abot sa kanya ng isang lumang t-shirt at pajama. Matapos magpalit, pinaupo siya nito sa maliit na hapagkainan at inabutan ng isang tasang mainit na tsokolate. Ang init na gumapang mula sa tasa patungo sa kanyang mga kamay ay tila gumapang din papasok sa kanyang nanlalamig na puso. "Paano? Paano niyo po nalaman?" tanong ni Sinag. Ang boses ay paos dahil sa pag-iyak. "Mayroon pa akong mga kaibigan sa loob, iha. Isang hardinero," sagot ni Manang Gunita, umupo sa tapat niya. "Tumawag siya sa akin. Sinabi niya ang lahat. Ang sigaw, ang basag na plorera, ang pagpapalaya sa'yo." Tumingin ito sa kanya ng may awa. "Alam kong gagawin niya yon. Ganyan siya gumalaw. Mabilis at walang awa." "Wala na po akong magagawa, Manang," sabi ni Sinag. Muling namuo ang luha sa kanyang mga mata. "Hindi po ako pinaniwalaan ni Sir Datu. Para sa kanya, ako ang masama." "Dahil bulag siya," maring sabi ni Manang Gunita. "Bulag sa pag-ibig o sa kung anumang akala niyang pag-ibig. Pero hindi ibig sabihin noon ay tapos na ang lahat." Tumayo ang matanda at may kinuha sa isang lumang baul sa sulok ng sala. Inilatag niya sa mesa ang ilang mga gamit na nagpakunot sa noo ni Sinag. "Mula nang pinaalis ako, hindi ako tumigil, iha," sabi ni Manang Gunita. "Hindi ako makatulog sa gabi, kaya ginamit ko ang kaunting naipon ko para mag-imbestiga." Ang unang inilapag niya ay isang gupit mula sa isang lumang dyaryo. Ang headline, "Mayamang negosyante, natagpo ang patay dahil sa atake sa puso. Misteryo bumabalot." Nakalakip dito ang litrato ng isang lalaki at ng kanyang batang asawa. Nanlaki ang mga mata ni Sinag. Ang babae sa litrato, bagamat mas bata at iba ang ayos ng buhok, ay walang dudang si Marahuyo. Ngunit ang pangalan sa ilalim ng litrato ay iba. Amara Legarda. Iyan ang una niyang asawa. Paliwanag ni Manang Gunita. Namatay daw sa atake sa puso, pero marami ang nagduda. Walang sakit sa puso ang lalaki. At pagkatapos ng ilang buwan, nakuha lahat ni Amara ang mana at naglaho na lang. Lumipat siya ng syudad, nagpalit ng unang pangalan at natagpuan si Sir Datu. Kasunod na inilapag ng matanda ang isang maliit, leather-bound na diary. At ito, sabi niya, ang kanyang boses ay naging malumanay. Ito ang diary ng yumaong asawa ni Sir Datu, si Ma'am Lira. "Si Ma'am, itinago ko ito bago pa man ako paalisin. Ayokong mahulog sa kamay ni Marahuyo." Dahan-dahang binuklat ni Sinag ang diary. Ang sulat sa loob ay elegante. Binasa niya ang ilang mga huling entry. October 12. "May bago akong nakilala sa gallery kanina. Isang Marahuyo Legarda. Napakaganda niya, ngunit may kakaiba sa kanyang mga mata. Parang mga mata ng isang ahas na naghihintay ng tamang oras para manuklaw." October 25. "Nakita ko siyang muli. Kasama niya si Datu sa isang business dinner. Hindi maalis ang tingin niya sa asawa ko. Hindi ito tingin ng paghanga.
Ito ay tingin ng isang taong nagsusukat ng kanyang susunod na biktima. Sana ay nagkakamali lang ako ng pakiramdam. Isinara ni Sinag ang diary. Ang mga salita ng namayapang ginang ay isang malamig na agos na dumaloy sa kanyang ugat. Matagal na palang may mali. Matagal nang may nagbabala. Kahit mula sa kabilang buhay. Wala tayong matibay na ebidensya, sabi ni Sinag, bumabalik sa kasalukuyan. Salita laban sa salita. At siya ang may hawak ng lahat ng baraha. Kung gayon, kailangan natin ng ebidensyang hindi niya maitatanggi. Determinadong sabi ni Manang Gunita. Isang plano ang unti-unting nabubuo sa kanyang isipan. Isang plano na mapanganib, ngunit iyon na lang ang natitira nilang pag-asa. Kailangan nating makuha ang gamot, ang bagong bote na siguradong binili na niya, sabi ni Manang Gunita. At kailangan natin ng pruweba na siya mismo ang nagpapainom nito sa mga bata. Pero paano? Paano ako makakabalik sa loob? Ako ang bahala sa distraksyon, sabi ni Manang Gunita. Ang kanyang mga mata ay nagpapakita ng tapang na hindi inakala ni Sinag na taglay ng isang matanda. Kakausapin ko ang kaibigan kong hardinero. Gagawa kami ng eksena sa labas, isang bagay na kukuha ng atensyon ng lahat, pati na ni Marahuyo. Sa mga sandaling iyon, kailangan mong makapasok sa loob nang hindi napapansin. Tumingin siya ng diretso sa mga mata ni Sinag. At habang nasa loob ka, hindi mo lang kukunin ang gamot, maglalagay ka nito. Inabot ni Manang Gunita ang isang bagay na maliit at itim mula sa kanyang bulsa. Isang maliit na voice recorder. Itago mo yan sa ilalim ng kama sa kwarto ng mga bata, sabi niya. Dahil sa huli, ang tanging makakapagdiin sa isang halimaw ay ang sarili niyang mga salita. Nang umalis si Sinag, inasahan ni Datu na babalik sa normal ang lahat. Inakala niya na ang tensyon sa loob ng mansyon ay maglalaho kasama ng pag-alis ng yaya. Ngunit nagkamali siya. Ang katahimikan na pumalit ay hindi ang uri ng kapayapaan na kanyang inaasahan. Ito ay isang katahimikang nakakabingi, isang katahimikang mabigat at malagim. Wala nang maririnig na mahinang pag-awit mula sa silid ng mga bata. Wala nang mga kwentong binabasa bago matulog. Ang tanging naroon ay ang halos hindi maririnig na paghinga ni na Silakbo at Lambing habang sila ay nakaupo sa sofa, nakatitig sa kawalan. Noong unang araw, sinabi ni Datu sa sarili na namimiss lang nila si Sinag. Natural lamang iyon, ngunit habang lumilipas ang mga araw, ang kanilang pagiging matamlay ay tila lalong lumalala. Naging mas madalang ang kanilang pagsasalita. Ang kanilang pagkain ay halos hindi nababawasan. Para silang mga bulaklak na dahan-dahang nalalanta. Isang gabi, pumasok si Datu sa silid ni Silakbo para mag-goodnight. Naabutan niyang gising pa ang bata, nakaupo sa sahig at nagdodrawing. Ngunit hindi katulad ng dati na ipinagmamalaki nito ang kanyang mga gawa. Ngayon ay tila itinatago pa nito ang papel. Anak, anong ginuguhit mo? Malamig na tanong ni Datu. Umiling lang ang bata. Ngunit sa paglapit ni Datu, nasulyapan niya ito, isang larawang nakakakabagabag. Iguhit ni Silakbo ang isang babaeng may malaking ngatya, malaking ngiti, ngunit ang mga mata nito ay galit. Sa kamay ng babae ay isang baso na may itim na likido at sa harap nito ay dalawang bata na umiiyak. Silakbo, sino yan? Tanong ni Datu. Ang kanyang boses ay bahagyang nanginginig. Mabilis na itinago ng bata ang papel sa kanyang likuran. Hindi ito sumagot. Niyakap na lamang ni Datu ang kanyang anak at naramdaman niya ang bahagyang panginginig nito. Ang imaheng iyon ay hindi na naalis sa isipan ni Datu. Sinubukan niyang kausapin si Marahuyo tungkol dito. Mahal, napapansin kong lalong nagiging tahimik ang mga bata. Baka tama si Sinag noon. Baka kailangan na talaga natin silang ipatingin sa doktor. Sabi niya isang gabi habang sila ay nasa kanilang silid. Ngumiti si Marahuyo. Ngunit ang nangiti ay pilit.
Huwag mo nang isipin ang babaeng yon, mahal. Natural lang na maapektuhan ang mga bata. Bigla siyang umalis. Bukod pa roon, binibigyan ko naman sila ng pinakamagagaling na bitamina. Relax ka lang. Ako ang bahala sa kanila. Ang sagot na yon, na dati sana'y magbibigay sa kanya ng kapanatagan, ay nag-iwan ngayon ng lasa ng pagdududa. Ako ang bahala sa kanila. Paulit-ulit itong umalingaw-ngaw sa kanyang isipan. Ang huling patak na nag-apaw sa kanyang nag-uumapaw ng pagdududa ay nangyari makalipas ang 2 araw. Gabi na at pauwi na siya mula sa isang late-night meeting. Pagpasok niya sa kanilang silid, inakala niyang tulog na si Marahuyo. Ngunit nakita niya itong nakatayo malapit sa bintana. May kausap sa telepono. Ang boses nito ay mahina. Ngunit sa katahimikan ng gabi, ito ay malinaw. Oo, nakuha ko na ang bagong supply, bulong ni Marahuyo. Mas epektibo ito, sabi mo? Maganda yan. Sumunod ang isang sandali ng katahimikan. Huwag kang mag-alala. Pagpapatuloy nito, at sa pagkakataong ito, narinig ni Datu ang isang bagay sa tono ng kanyang asawa na nagpatindig ng kanyang mga balahibo. Isang tono na malamig, walang emosyon, at mapanuri. Malapit na silang maging ganap na masunurin. Wala nang magiging hadlang sa amin ni Datu. Wala na. Napatago si Datu sa likod ng pader ng pasilyo. Ang kanyang paghinga ay halos mapigil. Sino ang kausap nito? Anong supply? At anong ibig sabihin ng masunurin? Ang mga salita ni Sinag ay biglang bumalik sa kanya na parang isang malakas na sampal. May mali po, sir. Baka po maganda kung maipatingin natin sila sa doktor. Ang kanyang pagtataboy dito, ang kanyang bulag na galit. Isang matinding pagsisisi ang gumapang sa kanyang dibdib. Kasunod ng isang nakakalamig na takot. Paano kung tama si Sinag? Hinintay niyang matapos ang tawag at pumasok si Marahuyo sa banyo. Ito na ang kanyang pagkakataon. Alam niyang mali na pakialaman ang gamit ng kanyang asawa, ngunit wala na siyang pakialam sa tama at mali. Ang kaligtasan ng kanyang mga anak ang nakataya. Pumasok siya sa walk-in closet nito. Ang bango ng mamahaling pabango ay tila nakakasulasok. Saan niya hahanapin ang isang bagay na itinatago? Nag-isip siya. Ang mga lugar na halata ay naisip na niya. Kailangan niya ng lugar na hindi mo iisipin. Ang kanyang mga mata ay napadako sa mga hilera ng mamahaling sapatos sa ilalim ng aparador. Isa-isang tiningnan hanggang sa napansin niya ang isang kahon ng sapatos na hindi pangkaraniwan. Isang simpleng karton na kahon na nakatago sa pinakalikod, sa ilalim ng mga bota. Kinuha niya ito. Gumaan ang kahon. Tila walang laman. Ngunit nang buksan niya ito, bumungad sa kanya ang hindi isa, hindi 2, kundi 12 ng bote ng gamot, magkakatulad. At sa bawat isa, malinaw na nakasulat ang pangalan, Risperidone. Ngunit hindi iyon ang pinakagimbal sa kanya. Sa ilalim ng mga bote, may isang nakatuping folder. Nanginginig niyang binuksan ito. Ito ay isang medical record at ang pangalan na nakasulat sa ibabaw. Sa ilalim ng diagnosis na schizophrenia, paranoid type. Ay hindi Marahuyo. Ang pangalan ay Amara Legarda. Ang hangin sa loob ng walk-in closet ay tila biglang naubos. Paulit-ulit na binasa ni Datu ang pangalan at ang diagnosis, umaasang nagkakamali lang siya ng basa. Ngunit malinaw ang bawat letra. Amara Legarda, schizophrenia. Ang lahat ng piraso ng palaisipan ay biglang nagkabit-kabit sa kanyang isipan. Ang pagkamatay ng unang asawa nito, ang pagpapalit nito ng pangalan, ang gamot, ang unti-unting pagkalanta ng kanyang mga anak. Isang matinding galit sa sarili, sa babaeng pinagkatiwalaan niya, ang umapaw sa kanyang dibdib. Sinundan ng isang takot na mas matindi pa sa kahit anong naramdaman niya sa buong buhay niya. Kailangan niyang iligtas ang kanyang mga anak.
at kailangan niya ng tulong. Dala ang folder at isang bote ng gamot. Lumabas siya ng silid, naglakad na parang isang taong wala sa sarili. Isa lang ang nasa isip niya. Isa lang ang taong makakatulong sa kanya. Kinuha niya ang kanyang telepono at hinanap ang numero ng ahensyang pinagkuhanan niya kay Sinag. Sa nanginginig na boses, hiningi niya ang personal na numero nito. Nagdahilang mayroon siyang mahalagang kailangang itanong. Sa kabutihang palad, ibinigay ito. Nagring ang telepono. 1, 2, 3. At sa wakas, isang boses ang sumagot. Hello? Sinag... Halos pabulong na, sabi ni Datu. Ang kanyang boses ay basag. Sinag, tulungan mo ako. Sa kabilang linya sa maliit na bahay ni Manang Gunita, nagulat si Sinag. Naghahanda na sila para sa kanilang mapanganib na plano kinabukasan. Hindi niya inaasahan ang tawag na ito. Sir Datu, patawad. Sabi ni Datu, ang bawat salita ay puno ng pagsisisi. Patawarin mo ako. Tama ka. Tama ka sa lahat. Nalaman ko na ang lahat. Narinig ni Sinag ang desperasyon sa boses nito. Nasaan po kayo? Ang mga bata. Kamusta po sila? Nasa bahay ako. Kailangan kita rito, Sinag. Kailangan kong malaman kung anong dapat gawin. Parang awa mo na. Bumalik ka. Papunta na po kami. Mabilis na sagot ni Sinag. Ang kami ay tumutukoy sa kanya at kay Manang Gunita. Oras na. Ang kanilang plano ay biglang napabilis. Habang nasa biyahe, tumawag si Manang Gunita sa pulisya. Ibinigay ang address at sinabing may nagaganap na child endangerment. Pagdating nila sa tarangkahan ng Hacienda del Sol, bukas na ito. Si Datu mismo ang sumalubong sa kanila sa pinto. Ang dating makisig at puno ng awtoridad na lalaki ay mukha ng pagod at nawasak. Ang kanyang mga mata ay puno ng sakit at pagkakasala. Salamat sa Diyos at dumating kayo, sabi niya. Nasa sala siya. Hindi pa niya alam na alam ko na. Pumasok sila sa loob. Doon, sa engrandeng sala, nakaupo si Marahuyo. Nagbabasa ng isang magazine na para bang wala siyang anumang inaalala sa mundo. Ngunit nang makita niya si Sinag at Manang Gunita sa likod ni Datu, dahan-dahan siyang napatayo. Ang kanyang mukha ay nagpakita ng pagkalito na agad napalitan ng galit. Anong ginagawa ng mga yan dito, mahal? Tanong niya kay Datu. Ang boses ay matamis pa rin ngunit may halong lason. Hindi ba't pinalayas mo na ang babaeng yan? Hindi sumagot si Datu. Sa halip lumakad siya patungo sa center table at ibinagsak dito ang folder at ang bote ng gamot. Ang kalabog ay umalingaw-ngaw sa tahimik na sala. Tapos na ang pagpapanggap mo, Amara. Sabi ni Datu, ang bawat salita ay mabigat. Namilog ang mga mata ni Marahuyo nang makita ang kanyang medical record. Sa isang iglap, ang maskara ay tuluyang nalaglag. Ang kanyang mukha ay nag-iba ng anyo. Ang pagkukunwaring kahinahunan ay nawala. Pinalitan ng isang itsurang puno ng galit at kabaliwan. Paano? Paano mo nalaman? Sigaw niya. Ang kanyang boses ay hindi na malambing. Ito ay matinis at puno ng pagkamuhi. Sinira mo ang lahat. Ang ganda na ng lahat. Maganda? Umalingaw-ngaw ang boses ni Datu. Tinatawag mong maganda ang dahan-dahang pagpatay sa mga anak ko. Hindi sila mamamatay. Sigaw pabalik ni Marahuyo. Ang kanyang mga mata ay nanlilisik. Gusto ko lang silang tumahimik. Gusto ko lang na sa akin lang ang atensyon mo. Pero palagi silang nandyan. Palaging paalala ng babaeng yon. Karapat-dapat lang sila sa gamot na yan. Hayop ka? Oo, hayop ako. Dahil ginawa niyo akong hayop. Humalakhak siya, isang tawang nakakakilabot. Mahal kita, Datu. Ginawa ko ang lahat para sa'yo. Inalis ko ang lahat ng hadlang. Pero bakit hindi pa rin sapat? Bakit kailangan ko pa ring makipagkompetensya sa mga batang yon para sa pagmamahal mo? Lumapit siya kay Datu.
Ang kanyang mga kamay ay nakakuyom. Dapat ako lang. Ako lang ang mahalin mo. Ako lang. Sa gitna ng kanyang pagwawala, sa gitna ng kanyang pag-amin sa lahat ng kanyang kasalanan, bumukas ang pinto. Pumasok ang dalawang unipormadong pulis, kasunod ng iba pa. Natigilan si Marahuyo. Tumingin siya sa mga pulis, tapos kay Datu at kay Sinag. Ang kanyang galit ay napalitan ng purong pagkasuklam. Ikaw, sabi niya, nakaturo kay Sinag. Kasalanan mo to. Dapat matagal na kitang pinatahimik. Sinugod niya si Sinag, ngunit mabilis siyang napigilan ng mga pulis. Nagpumigla siya, sumisigaw, nagwawala. Bitawan niyo ako. Hindi niyo ako pwedeng kunin. Datu, mahal, sabihin mo sa kanila. Ngunit hindi na nakatingin si Datu sa kanya. Ang kanyang atensyon ay nasa hagdanan kung saan lumabas sina Silakbo at Lambing, nagising dahil sa ingay. Nakita niya ang takot sa mga mata ng kanyang mga anak. Habang kinakaladkad si Marahuyo palabas, hindi ito tumigil sa pagsigaw ng pangalan ni Datu. Isang pangalang puno ng pagmamahal na naging lason. Nang sa wakas ay tumahimik na ang mansyon. Nang marinig na lang nila ang papalayong sirena ng pulis, doon na bumigay ang lakas ni Datu. Napaluhod siya sa sahig. Niyakap niya ang dalawang anak na tumakbo palapit sa kanya. At sa unang pagkakataon, sa loob ng napakaraming taon, humagulgol siya na parang isang bata. Nakatayo lang doon si Sinag. Kasama si Manang Gunita, pinanood nila ang mag-aama. Sa gitna ng trahedya, sa gitna ng sakit, naramdaman niya ang isang bagay na matagal nang nawala sa mansyon. Ang simula ng paghilom, ang paglaya mula sa isang napakagandang bangungot. Lumipas ang ilang buwan. Ang dating malamig at mabigat na hangin sa Hacienda del Sol ay unti-unting napalitan ng init at pag-asa. Ang mga bakas ng madilim na nakaraan ay dahan-dahang binubura, hindi para kalimutan, kundi para bigyang daan ang isang bagong simula. Ang kambal, sa tulong ng child therapy at walang sawang pag-aaruga, ay unti-unti nang bumabalik sa dati. Ang blangkong tingin sa kanilang mga mata ay napalitan na ng kislap. Ang kanilang mga boses na dating halos hindi marinig ay puno na ngayon ng mga tanong, kwento, at higit sa lahat, tawa. Ang tunog ng kanilang halakhak habang naghahabulan sa malawak na hardin ay naging pinakamagandang musika sa pandinig ni Datu. Isang hapon, habang sila ay nasa art therapy session, masayang ipinakita ni Silakbo ang kanyang pinakabagong obra. Hindi na ito isang bahay na nababalot ng dilim. Ito ay isang hardin na puno ng makukulay na bulaklak. Sa gitna nito ay may 3 tao na magkakahawak kamay, isang ama at ang kanyang 2 anak. At sa itaas nila, isang malaking araw ang nakangiti. Ang mga sinag nito ay kulay ginto. Sa veranda na nakatanaw sa hardin, tahimik na nakaupo sina Datu at Sinag. Parehong may hawak na tasa ng kape. Marami nang nagbago. Si Manang Gunita ay bumalik na bilang mayordomo ng mansyon. At sa pakiusap ni Datu, pumayag si Sinag na manatili. Ngunit hindi na bilang isang yaya. Ang kanyang posisyon ay hindi na matukoy ng isang titulo. Siya ay naging isang kaibigan, isang tagapayo, isang haligi ng lakas para sa pamilyang unti-unting bumabangon. Hindi ko alam kung paano kita pasasalamatan, Sinag. Sabi ni Datu, binasag ang katahimikan. Ang kanyang mga mata ay nakatuon sa mga anak na naglalaro. Kung hindi dahil sa'yo, hindi ko alam kung saan kami pupulutin ngayon. Ginawa ko lang po ang tama, Sir Datu. Sagot ni Sinag, isang maliit na ngiti ang sumilay sa kanyang labi. Datu na lang, matagal nang hindi. Sir Datu, ang tawag mo sa akin sa isip mo, hindi ba? Bahagyang biro niya at sa unang pagkakataon, isang tunay na ngiti ang nakita ni Sinag sa mukha ng lalaki. Isang ngiting hindi pilit at walang bigat. Kasalanan ko ang lahat. Pagpapatuloy ni Datu, ang kanyang boses ay naging seryoso.
Ang pagnanais kong takpan ang sakit ng nakaraan ang nagbulag sa akin. Hinayaan kong masilaw ako sa isang magandang kasinungalingan dahil natakot akong harapin ang isang masakit na katotohanan. Muntik nang mapahamak ang mga anak ko dahil sa kahinaan kong yon. Tumingin siya kay Sinag. Ang kanyang mga mata ay puno ng sinseridad. Ikaw ang nagturo sa akin ng tunay na kahulugan ng tapang, Sinag. Tapang na harapin ang katotohanan, gaano man ito kasakit. Tapang na ipaglaban ng tama kahit na ikaw ay nag-iisa. Hindi agad nakasagot si Sinag. Ang mga salitang yon ay tumago sa kanyang puso. Ang babaeng dumating sa mansyon na puno ng takot at pag-aalinlangan sa sarili ay malayo na sa babaeng nakaupo roon ngayon. Lahat po tayo ay nagkakamali, Datu. Sa wakas ay sabi niya, ang mahalaga ay kung paano tayo bumabangon mula sa mga pagkakamaling iyon. Nanatili sila sa katahimikan, isang komportableng katahimikan, habang pinapanood ang papalubog na araw. Ang kulay kahel na liwanag nito ay nagbigay ng isang mainit na sinag sa buong paligid na nagpapaalala sa pangalan ni Sinag. Gusto kong manatili ka rito, Sinag, sabi ni Datu. Ang kanyang boses ay mahina ngunit malinaw. Hindi lang para sa mga bata, kundi para sa akin din. Gusto kong tulungan mo akong buuin muli ang tahanang ito, ang pamilyang ito. Dahan-dahan, iniabot ni Datu ang kanyang kamay at marahang ipinatong sa ibabaw ng kamay ni Sinag na nakapatong sa mesa. Isang simpleng kilos, ngunit puno ng kahulugan, puno ng pasasalamat, paggalang, at isang pangako ng isang bagong simula. Hindi binawi ni Sinag ang kanyang kamay. Sa halip, hinayaan niya itong manatili roon, nararamdaman ng init mula sa palad ni Datu. Tumingin siya sa malayo, sa kanyang dalawang alaga na ngayon ay tumatawag sa kanyang pangalan. Masayang iwinawagayway ang kanilang mga obra. Ngumiti siya, isang nangiting totoo at nagmumula sa puso. Hindi niya alam kung ano ang dala ng bukas. Marami pang sugat na kailangang maghilom, marami pang tiwalang kailangang buuin. Ngunit sa sandaling iyon, sa ilalim ng ginintuang sinag ng papalubog na araw, naramdaman niya ang isang bagay na matagal na niyang hinahanap, kapayapaan, at ang pakiramdam na sa wakas, natagpuan na niya ang isang lugar na matatawag niyang tunay na tahanan. At dito nagtatapos ang ating kwento. Isang kwento ng katapangan na natagpuan sa pinakahindi inaasahang puso, at ang liwanag na kayang tumagos kahit sa pinakamadilim na mga anino. Ang aral ng kwentong ito ay isang paalala na ang tunay na kasamaan ay madalas nagtatago sa likod ng pinakamagandang maskara. Ngunit gaano man ito kasanay magpanggap, ang katotohanan, tulad ng isang sinag ng araw, ay palaging hahanap ng paraan upang sumilip at ibunyag ang lahat. At ang pag-ibig, lalo na ang pag-ibig na handang magsakripisyo at magprotekta, ang siyang pinakamatibay na sandata laban sa anumang uri ng kadiliman. Maraming salamat po sa inyong walang sawang pakikinig at pagsama sa amin sa paglalakbay na ito. Kung meron kayong mga kwento o karanasan na nais ibahagi, o kung may mga partikular na uri ng kwento na nais ninyong marinig sa susunod, huwag po kayong mag-atubiling i-comment sa ibaba. Ang inyong mga salita ay napakahalaga po sa amin. Hindi dito nagtatapos ang ating paglalakbay. Marami pa pong kwentong kasing ganda at mas puno ng aral dito sa aming channel. Kung nagustuhan nyo ang kwentong ito, i-like, i-share sa pamilya at mga kaibigan. At mag-subscribe na rin para lagi kayong updated sa mga susunod pa naming kwento. I-click nyo ang notification bell para kayo ang unang makarinig kapag may bago kaming upload. Pagpalain po kayo ng Panginoon, kayo at ang inyong buong pamilya. Hanggang sa muli.